Yo, what's up mga tol? And ako nga pala si Juice Pancho and ngayong araw ay aalis ako, may lakad ako at pupunta ako sa Dread Manila Shop Salon para magpa-dreadlocks. And binivideohan ko muna bago ako umalis kasi gusto kong makapture yung moments ng mga pinakahuling sandali na ganito pa ang buhok ko, because mamaya pag uwi ko rito sa bahay, hindi na ganito itsura ko, new look na ako and dreadhead na ako pagbalik ko dito sa bahay. So, samahan niyo ako sa aking biyahe sa pagpunta sa Dread Manila Shop Salon and yeah, let's go! At eto na nga, papunta na ako sa Dread Manila Shop Salon. Sa mga oras na to, nandun pa lang ako sa may amin, paalis. And it's a good thing talaga na na-invento itong Insta360 because at least pagka nagbe-video ka ng sarili mo, talaga nakikita mo yung journey mo, as in nakikita mo yung buong sarili mo naglalakad. Gaya niya, ng mga oras na yan, talagang pati yung medyo top view ko mula sa likod ay kuwang-kuwa. So nakikita nyo rin kung saan ako nandoon ng mga oras na yan, which was in Visayas Avenue. At ito ngayon, pasakay na ako ng jeep papunta sa Laonlaan Street, pero naghahanap ako ng masasakyan papuntang Quiapo, at nasa Laonlaan Street na ako, malapit na yan sa Dread Manila Shop Salon. And kain muna. Actually, ng mga oras na yan, nahanap ko na kung nasaan ng Dread Manila Shop Salon, pero kain muna ako bago ako magbabado ng ilang oras. At ito, tapos na akong kumain and ayan na, nakita ko na ang Dread Manila Shop Salon. At finally, nandito na ako sa loob ng Dread Manila Shop Salon at sinisimulan na ni Aija na i-sectioning ang buhok ko para kakabitan ng extension. Aija is a Dread Manila himself, the Dibil kung tawagin, and siya ang bidang may tattoo sa mukha. And yan, so sinesectioning na nila, and nung mga oras na yan na ginagawa ang buhok ko, sinesectioning is ang naglalaro sa isip ko niyan is parang noon lang ay pinapanood ko lang yung mga video nila sa YouTube, sa Facebook, and then talagang inip na naghihintay na kailan kaya ako makakapunta dyan para ako naman na makapagpagawa ng dreadlocks. Then finally, no mga oras na yan is natupad na rin yung matagal kong pinaplano, and then nakarating din ako dyan sa mga oras na yan finally. And then sa totoo lang, mga halos isang taon din ang hinintay ko mula nung nagsimula ako mag-isip na baka magpa-dreadlocks kaya ako, and finally natuloy din. At sa mga oras na to, tinutuloy naman ni Jepoy, isa sa mga dreadlock artist ng Dread Manila Shop Salon, ang pagse-sectioning ng buhok ko, dahil syempre then medyo makapal din yung, medyo mahaba din yung buhok ko, and then marami rin ng mga strands na magagawa dyan. So kailangan nilang pagtulungan yan, at napaka-importante ng maayos na sectioning sa proseso ng pagde-dreadlocks, kasi kung sectioning pa lang ay hindi na maganda, pagkatapos itinuloy pa ng artist ang pagde-dreads niyan, then baka ipaulit mo lang sa ibang artist yan, or worse, baka ipakalbo mo pa yan, pero walang-wala yan sa Dread Manila because talagang quality ang gawa nila dito, kaya dito ako nagpagawa. At ayan, sa mga oras na yan, sinisimulan na ni Aija na magpondo ng according to him, it was 3 inches ng dreadlocks mula sa roots, meaning dinedreadlocks na niya at ide-dreadlocks na nila yung unang 3 inches mula sa buhok ko, and from there, doon nila ikakabit yung dreadlocks extension. Kaya ng mga oras na yan, dun pa lang sa roots ko is parang ilang pelikula na yata naubos, natapos namin panoorin, pero hindi pa ako kinakabitan ng extension because nga maraming strands din yung nagawa sa buhok ko, plus mahaba din yung buhok ko bago ako nagpa-dreadlocks. So talagang medyo dyan pa lang matagal na, so sabi ko matagal-tagal pa, titiisin ko. So yun na nga, no? Nangyayari na si Sir na yan, yung Dread Manila, nagdigil-digil. Dread Manila po yan. Si Dread Manila. Alam niyo yung Dread Manila? Yan yung si Dreadman, LA, Lower Antipolo. Dahil lang po yan dito sa Maynila. So what's up, Dread Manila once again? Buenas ko naman, Aso! At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang pagpopondo ng ilang inches ng dreadlocks sa natural hair ko, at sa mga oras na yan, katulong na ni Aija, si Jepoy. And ito naman si Jepoy na isa din sa mga dreadlock artist ng Dread Manila Shop Salon is
habang siya ay dreadlock artist ng Dread Manila Shop Salon. Pag wala siya rito sa Dread Manila is member din siya ng isang banda na kung tawagin ay Tribe Hiraya. And yan, sa mga oras na yan, kung papansinin nyo is marami ng dreadlocks extension na naikabit sa buhok ko kumpara doon sa nauna na nagpopondo pa lang sila ng dreadlocks na mga ilang inches mula sa roots ko, and ngayon marami na nakakabit. So ibig sabihin sa ilang oras halos maghapon ang pagitan nitong video na to mula doon sa nauna, kasi talagang napakatagal gawin yan. Doon pa lang sa pagpopondo ng ilang inches, doon sa natural hair ko, doon pa lang ang tagal-tagal na. Then how much more na isa-isang ikakabit yung mga dreadlocks extension, and maraming strand silang nagawa sa buhok ko. So talagang napakatagal ang proseso niyan, and isa yan sa mga tsatsagain mo at talaga namang pagdadaanan mo pag naisipan mong magpa-dreadlocks ng buhok. Talagang titiisin mo yan because sa dulo ng araw, pagka natapos ang dreadlocks mo and humarap ka sa salamin, talagang parang ibang tao ka. And yan, isa yan sa mga pagdadaanan mo, and yan, yung mga oras na yan, nagtatahi na si Aija, and isa yan sa mga nagpapaganda sa dreadlocks, yung pagtatahi. So, ayan. At after ng maghapon na ratratan at pagtatahi para magawa yung dreadlocks mo and maikabit lahat ng dreadlocks extension, sa mga oras na yan ay isa-isa nang tinatanggal, ginugupit na ni Jepo yung mga sanrio na inilagay sa buhok mo nung sinisimulan ka pa lang i-dreadlocks. And yung mga oras na yan, sa totoo lang talagang tuwan-tuwa ako niyan because akala ko tapos na yung mga matagal na pagtsatsaga ako, pero sa totoo lang hindi pa pala. Then marami pa at mahaba-haba pa ang mga proseso na pagdadaanan at hihintayin, pero ibig sabihin malapit na ring matapos yan, pero may mga susunod pa dyan. At dahil gabi na at mahaba-haba pa ang laban, so commercial muna, kain muna, and in fairness, pagka nagpapagawa ka ng dreadlocks dito sa Dread Manila Shop Salon, talagang it's an experience because let me tell you honestly, talagang itong si Bossing Aija, masarap din magluto. So talagang hindi lang yung proseso ng dreadlocks ang talagang quality rito, and at the same time yung experience, talagang sarap pagpagawa rito. And then yung mga kainan na ganyan, isa yan sa mga masayang experience dito. Talagang parang tropa lang. At kagaya nga ng sinabi ko kanina na akala ko tapos na, yun na hindi pa pala because after nyan is may mahaba-haba pang pag-iintay at mga medyo ilang oras pa rin ako talagang uupo dyan sa upuan na yan because after ng maghapon na ratratan, pagkakabit ng extension at tahian ng mga strands. At nung na-excite ako dahil ginugupit na yung mga sanrio, akala ko doon na nagtatapos ang lahat, pero dito naman yon nagpapatuloy at ina-applyan na nila ng gamot yung dreadlocks ko para i-treatment because yung treatment naman is yung gamot na nilalagay sa treatment is yun ang nagbibigay ng lambot sa dreadlocks mo. And then pagka na-applyan na ng gamot, mga ilang oras ka pang, hindi naman siguro ilang oras, pero sabihin natin mahigit isang oras ka pang uupo dyan para talagang sumiksik at manuot yung bisa ng gamot. And then siguro baka mga nakatapos din kami ng isang pelikula na nakababad lang yung treatment sa buhok ko. And then pero yan na yung pinakahuli na pagdadaanan mo. At sa hinaba-haba ng araw at maghapon na pag-upo dyan, sa dulo ng araw natapos din finally yung matagal kong hinihintay. Nangyari din. Mukha lang akong fresh niyan, pero sa totoo lang gabi na niyan, and sarap ng tulugan ito. And yun lang for today's video. Bye!